Ang pinagkait na awa. Narinig mo na ba to? Naku, makadiyos siya pero bakit siya pa yung unang nagpaparamdam ng paghuhusga? Minsan, kung sino pa ang nakaranas ng matinding pagpapatawad at habag mula sa Panginoon, siya pa ang unang nanghuhusga at nagbibigay mali siya kapag may taong nagkamali o nasangkot sa iskandalo. Ganyan ang naranasan ni Laya sa boss niya. Nung 22 years old si Laya, nakipagrelasyon siya sa katrabaho na hindi na inakalang sinungaling at manloloko. Natuklasan ng opisina ang violations ng boyfriend niya. Walang kinalaman si Laya sa nangyari, but it made a not so good impression on her character. At dahil nasa posisyon ang boss, walang pag-aatubili ng pinagsalitaan si Laya sa harap ng iba. Nakaramdam siya ng panghusga, panlulumo at panliliit. Kahit na nakipag-break na siya at maayos na nagtatrabaho, pakiramdam ni Laya palaging may mapanghusgang mata sa paligid niya. Years later, God allowed Laya to uncover the truth, pero pinili niyang manahimik. Sa retreat, lumapit ang isang colleague at sinabing, "I'm sorry na judge kita. Hindi ka naman pala ganoong klaseng tao." Those words proved na nahusgahan nga ang pagkatao niya because of her past relationship with the wrong person. The sad part of Laya's story is not what she went through with the boss. Ang nakakalungkot ay ang ipinagkait na awa ng boss. It was common knowledge that the boss once had an affair with a married person, and the boss confidently shared na kinahabagan siya ng Panginoon. Pero kabaliktaran ng awa ang pinairal niya sa kapwa. God humbled Laya's heart. She has moved on, assured that there is a God who will never look at her as a second-class citizen. Pinatawad siya ng Panginoon at natutunan niya na kailanman wala siyang karapatang ipagkait ang habag at pagpapatawad sa iba. Ang Panginoon ay mahabagin. Kapag humingi tayo ng kapatawaran, He will forgive us and cleanse us of our sins. Kasabay ng kanyang pagpapatawad, kalooban ng tayo rin ay maging mahabagin. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong habag at pagpapatawad. Patuloy ninyong turuan ang puso ko na mahabag sa iba katulad ng ginawa ninyo sa akin. In Jesus' name I pray. Amen. Read John chapter 8 verses 1 through 11 and learn about how Jesus dealt with a woman caught in adultery. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Matthew chapter 18 verse 33. Ako po si Sonja Calit. God bless you and have a great day.